Nagbigay ng taus-pusong pakikiramay si Gerald Anderson sa pagpanaw ng basketball player na si Rene Baterbonia na minsan niyang nakasama sa paglalaro. Ibinahagi ni Gerald ang mga alaala nila noong nagsasanay pa si Rene sa kanyang gym, kung saan nakita niya ang husay at malaking potensyal nito sa basketball. Ayon sa aktor, isa si Rene sa mga pinakamahusay na manlalarong nakilala niya. Hindi rin itinago ni Gerald ang kanyang panghihinayang sa sinapit ni Rene dahil naniniwala siyang marami pa sana itong maaabot at malayo pa ang mararating sa kanyang karera at buhay. Sa kabila ng lahat, nagpaabot si Gerald ng kanyang taus-pusong pakikiramay sa pamilya at mga mahal sa buhay ni Rene. Yung bata ngayon, kalaro ko 2 months ago ba yun? Nakakadurog na puso eh. I'm sure yung nanay niya ay durog na durog. Tragedy talaga eh. Grabe. I mean, sabay-sabay pa mga nangyayari sa Pilipinas, diba? With the earthquake pa sa hometown ko, tapos yan. It's just yung bata ngayon, kalaro ko 2 months ago ba yun? Nakalaro ng 3rd floor eh. Yeah, he had a very bright future. Tragedy talaga. Nakakadurog na puso eh. You know, especially for someone in the basketball world, tapos nakita mo yung potential ng bata. And mong maayos, mong mabait. I saw his parang last message niya dun sa coach niya na hindi muna siya uwi kasi kailangan niya kumita na muna ng pera dito sa Maynila, di ba? Para masuportahan yung pamilya niya. You know, yan yung true Filipino spirit. Tapos parang ganun lang mangyari sa kanya. And I'm sure, you know, yung makadasal natin dapat nasa pamilya din niya. Kasi I'm sure yung nanay niya ay durog na durog. But, yeah, even with the import, yung import nila na dalawa sila nalunod eh. You know, just pray for their souls and, you know, teaches us na dapat maging ano talaga tayo eh. You know, appreciate every moment na meron tayo kasi hindi talaga natin alam. But yeah, it's sad. Hanggang ngayon, hanggang pagising ko kanina, pinaprocess ko pa eh. Kahapon, magkausap kami ng 3rd floor players na kasi kalaro namin sila eh. Siya, nung 2 months ago, pumunta kami ng Davao, kalaro namin siya. I even told him sa game na kasi he had meron siyang isang possession, libreng-libre siya, fast break. Idadunk niya kasi malaking tao yan eh. Idadunk niya pero hindi niya na-shoot. Tapos after the game, sabi ko sa kanya, brother, hindi pwede ganyan ha, player ka. Hindi pwede mamintis mo yan. And sabi ko, oh kuya, next time. Talagang nung nalaman ko, akala ko fake eh. Sabi ko, ha? Nung nalaman ko yung balita, nakakadurog ng puso.